Ang aming dokumentaryong ginawa ay patungkol sa mga mabubuti at masasamang naidudulot ng maagang pakikipagrelasyon ng mga kabataan sa ngayon. Ngunit bago natin talakayin iyon, atin munang alamin kung ano-ano nga ba ang mga dahilan nila kung bakit sila pumasok sa isang relasyon. Ate, ilang taon ka na? 13 years old. Bakit ka pumasok sa isang relasyon? Dahil gusto ko po makaranas ng pagmamahal sa lalaki, hindi lang po bilang Ilang taon ka na? 13 years old. Anong dahilan mo bakit ka pumasok sa isang relasyon? Kasi gusto ko po magkaroon ng inspirasyon, tapos gusto ko lang Taon ka na? 13. Ano yung mga dahilan mo bakit ka pumapasok sa relasyon? Gusto ko lang po ma-experience. Alam ba 11. Anong dahilan mo bakit ka pumasok sa isang relasyon? Gusto ko kasi ma-experience yun. Ayon sa isinagawa naming survey sa 50 kabataan, 22 kabataan ang nagsabing sikreto ang kanilang pagkikipagrelasyon sa takot na malaman ng kanilang mga magulang at paghiwalay sila. Marami sa mga kabataang aming nakapanayam ay nagsabing madaming mga mabubuting na idudulot sa kanila ang paagang pakikipagrelasyon. Ating alamin kung ano-ano ang mga iyon. Alam ba ito ng mga magulang mo? Ano naman yung mga binibigay nilang advice sa'yo? Huwag daw po magpapabaya sa pag-aaral. Yun lang. Okay. Ano yung mga magandang nadulot sa'yo ng pakikipagrelasyon? Yung pag may problema po ako sa pamilya ko, tinutulungan niya po kasi Alam ba ito ng mga magulang mo? Opo. May mga ina-advise siya sa'yo? Wala po. May mga mabubuting na idudulot ba ito sa'yo? Opo, wala po naman. Malakas po yung loob ko pag nakikita ko siya parang inspired, tapos yung assignment ko, gusto ko Ano ba ng mga magulang mo? Ano yung mga pinapayo nila sa'yo? Ano po, focus lang po ako sa study. Ano yung mga mabubuting na idudulot nila naman ito sa'yo? Nakakapag-ayos po ako. Alam ba ito ng mga magulang mo? Yung mama ko lang. Bakit hindi alam ng papa mo? Kasi hindi siya papayag sa ganung relasyon kasi bata. Sa tingin mo, may mabuting na idudulot ba yung pagsisinungaling mo sa magulang? Meron naman po. Ano-ano yun? Yung kumbaga pag ganado ako pumasok araw-araw kasi nakikita ko siya. Ayon naman sa aming ibang survey, marami ang nagsabing hindi maganda ang nidudulot sa kanila ng paagang pakikipagrelasyon. Sa mga idudulot? Hindi pa ako nakakatulog sa gawain. Okay, thank you. Anong nadudulot sa'yo? Pag nag-aaway kami, parang tinatamad na ako pumasok. Sa dami ng aming mga nakapanayam ay istorya ng isang dalaga ang aming tinutukan. Ating alamin ang kanyang mga naging karanasan, mga naging desisyon, at ang bunga ng mga ito. Bakit ako pumasok sa isang relasyon? Siguro na-curious ako. Kasi that time, nung high school ako, nagkukwentuhan yung mga kaibigan ko about sa love life nila. So, habang nagkukwento sila, syempre kitang-kita yung saya sa mukha nila. So, tinry kong mag-boyfriend kasi na-curious ako, diba? That time, parang hindi ko naman kasi akalain na mauuwi sa seryosong relasyon. Sa parents, kasi dati, madalas akong gabi umuuwi. Tapos pag tinanong ako, saan ka galing? Ganyan, ba't ganito ka na umuwi? Sabihin ko, gumagawa ng project. So, siyempre nakaka-guilty rin kasi nagsisinungaling ako sa mama ko. Tapos, minsan din nasasagot ko siya kasi kunyari magkaaway kami ng boyfriend ko. Tapos, di mainit ulo ko nun. Mainit din ulo ng mama ko. Yun na, nagkakasagutan na kami. Epekto nun sa kaibigan, sumama yung loob nila sa akin. Kasi, ayaw nila dun sa boy. Siyempre ako, mapilit ako siyempre mahal ko. So, mas pinanindigan ko talaga. Bang okay lang kahit magalit sila. Basta, ako gusto ko siya. Ganun. Tapos pangalawa, tampuhan. Kasi, mas binigyan ko ng oras. Nakapokus ako sa boyfriend ko kaysa sa kanila. Uy guys! Movie marathon tayo sa amin. Kung wala namang pasok. Kasi pupunta ako sa kanila. Tingnan pa naman
na lang palagi. Sige na, babawi ako next time. Ayun na, nag-text na siya. Wala ka. Ganado ka lagi pumasok, tas ito yung, basta feeling ko napakasaya ko dati kasi yung bang lahat ng problema kaya kong harapin basta nandyan siya. Distraction sa pag-aaral, ang laki kasi nakapokus ako sa kanya nun sa relasyon namin. Nawala na yung focus ko sa pag-aaral. Yung bang nag-away kami, nagkatampuhan, yung mood ko wala. Dumating rin sa point na natuto akong uminom ng alak. Ikaw na! Hindi na, kalimutan mo na yan! Ng isang babae, isang lalaki. Siyempre, darating talaga yung sa edad sila. May karelasyon. Sinasabi ko lang lagi kong pinaalala. Hindi masama, pero alam nyo yung limitasyon. Isa pa, gusto kong nakikita ko. Alamin mo kung ano yung, kahit boyfriend mo pa lang, kung ano ang kanyang, yung attitude niya. Isa pa, lalo na yung pamilyang daanan. Kasi sa amin, broken home na kami. Yung tatay niya, talagang iniwan ko dahil nga sa issue. So, alam nila yun. Tulad sila sa ganun. Ang natutunan ko lang dito sa proyekto na to, may mga iba't ibang pananaw yung mga iba't ibang tao. May sarili silang pinagdadaanan, kaya hindi natin masisisi kung ganun yung pananaw nila, ganun yung tingin nila sa pag-ibig. Saka may mga sa pagkasaliksik namin ito, may mga nakasalamuha kami mga bata. Iba parang sinasabi nila inspired sila, iba may gana sila. Pero hindi natin masisisi kung ganyan yung nila, yung mga sinasabi sa tungkol sa pag-ibig kasi bata pa sila. Yung mga ages 11 to 16, yun yung tinatawag na age of curiosity. Yan yung mga panahong parang may nag-urge sa kanila na urge na malaman kung ano bang isang bagay o kung ano bang gusto nila maramdaman. Katulad ng pag-ibig, gusto nila maranasan. Kaya natural lang. Saka kung hindi pa sila mature, hindi pa sila matatalino, kaya hindi pa sila experience, kaya okay lang sila magkamali. At saka yung nila, gusto nilang maranasan ng pag-ibig, gusto nilang mahalin, gusto nilang maranasan kung paano mahalin at kung paano sila magmahal. Yun. Ang natutunan ko sa pakikipagrelasyon is yung natuto akong magsinungaling, especially sa parents ko. Na gumagawa ko ng mga dahilan, ng rason para lang payagan. Natutunan ko rin na magdesisyon ng padalos-dalos. Yung hindi muna iniisip yung kung ano ba yung idudulot ng desisyong nagawa ko. Natutunan ko rin yung dapat kikilalanin muna yung partner. Kasi kung may bisyo ba siya or meron, kung may bisyo ba siya or what, kasi nabiktima na ako niyan. Hindi ko muna siya nakilala ng maayos bago yun. Kasi yun yung pinagsisihan ko. And natutunan ko rin yung na dapat wag gagawing first priority yung pakikipagrelasyon kaysa sa pag-aaral natin. Kasi may possibility talaga na makakasira yon sa pag-aaral natin.
Tsaka sa panahon ngayon, more on feelings talaga yung nauuna kaysa sa pag-aaral. Ganun. Dapat hindi ganun. Natutunan ko sa maagang pakikipagrelasyon ay yung huwag kang magsisikreto sa magulang mo. Unang-una sa lahat, dapat nga sila yung mga nakakaalam ng mga sitwasyon mo. Dahil sila din yung nakakaalam ng mga best advices na pwede mo makuha. Yung mga best advices na kasi yun, kumbaga, galing yun sa pamilya mo. Ibig sabihin, nagki-care talaga sila sa'yo sa mga ibubunga ng mga magiging desisyon mo. Pangalawa is yung dapat na kilala mo muna yung sarili mo, alam mo kontrolin yung emosyon mo. Kasi kapag hindi mo nakokontrol yung emotion mo, lahat ng mga tao sa paligid mo nadadamay. Pati yung pag-aaral mo apektado. Pinakamahalaga sa lahat kasi, naapektuhan din talaga yung, kumbaga, yung kalusugan mo. Kasi kapag nagkakaroon kayo ng mga away, kumbaga, di ba, hindi ka nakakatulog or hindi ka nakakakain ng tama. Which is, napaka malaking factor sa pag-aaral mo. Kasi hindi ka na nakakapag-focus. Unang-una din sa lahat is yung, kumbaga, sa lahatan na, kailangan kilala mo yung sarili mo na alam mo yung mga kahinaan mo. Dapat kasi kapag alam mo nang mahina ka sa isang bagay, nilalayuan mo na. Kasi hindi mo alam na yung mga tuksong yun, madalas yun pa yung magdadala sa'yo sa panganib. Sunod is yung dapat malakas yung paninindigan mo sa kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kasi once na napunta ka sa isang sitwasyon na hindi mo alam or parang alam mo na mali siya pero dahil sa emosyon mo nakakagawa ka ng mga hindi pinag-iisipang desisyon, yun yung mga nakakasama. Sa akin, bilang isang magulang, ang opinion ko sa mga bata pang nakikipagrelasyon, hindi pa sila buo o matatag sa papasukin nila, hindi mainam kasi pag nakipagrelasyon ka at bata ka pa, iba ang attitude ng mga bata pa, lalo sa panahon ngayon. Rebelde. Gusto mo yung sarili mo lang. Gusto mo gawin yung basta ito gusto ko. Paano kung makipagrelasyon ka? At sa pakikipagrelasyon mo, makabuo kayo. Yun ang mahirap. Kasi kung ikaw sa sarili mo, hindi ka pa ayos, hindi mo kayang buhay mo pa sarili mo, dalang gusto mo lang ikaw, nakasandal ka pa sa magulang mo, paano pa kung makabuo ka ng pamilya? Masisira lang ang buhay nyo. Minsan na rin naman ako nagkamali sa buhay. Nagmahal ako, binigay ko lahat, hindi naman dapat. Tsaka, nasaktan ako. Yung dulot nun sa akin, yung bang may mga nagawa akong bagay na hindi naman dapat ginagawa. Tsaka, yung sakit nung nakaraan ko, ang dami kong lesson na natutunan. Gaya na lang ng huwag natin madiliin yung pagpasok sa seryosong relasyon. Lalo na sa edad natin. Hindi pa kasi sapat yung kaalaman natin. Kumbaga, wala tayong sapat na karanasan sa mga ganyan. Mahirap makipagsapalaran, lalo na hindi natin alam yung hinaharap. Tulad ko na lang, dati, masyado kong dumepende sa isang taong walang pangarap. Yung pang kasi ako, umasa ako dati na magbabago siya, na maayos kami. Doon ako nag-focus. So, huli, syempre, iniwan lang din niya ako. Sobra ako nasaktan. Kaya yung lesson na gusto kong ibahagi sa inyo, sana, pag nagmahal tayo, mahalin muna natin yung sarili natin bago yung iba.